I request everyone to please stand to give reverence to the reading of His Word. Please open up with me your Bibles sa Luke chapter 17, verses 22 to 37. Luke chapter 17, 22 to 37. And He said to the disciples, "The days will come when you will long to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. They will say to you, 'Look there, look here.' Do not go away and do not run after them. For just like the lightning, when it flashes out of one part of the sky, shines to the other part of the sky, so will the Son of Man be in his day. But first he must suffer many things and be rejected by this generation. And just as it happened in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. They were eating, they were drinking, they were marrying, they were being given in marriage until the day Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. It was the same as happened in the days of Lot. They were eating, they were drinking, they were buying, they were selling, they were planting, they were building. But on the day that Lot went out from Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. It will be just the same on the day that the Son of Man is revealed. On that day, the one who is on the housetop and whose goods are in the house must not go down to take them out. And likewise, the one who is in the field must not turn back. Remember Lot's wife. Whoever seeks to keep his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it. I tell you, on that night, there will be two in one bed. One will be taken, and the other will be left. There will be two women grinding at the same place. One will be taken, and the other will be left. Two men will be in the field. One will be taken, and the other will be left. And answering, they said to him, 'Where, Lord?' And he said to them, 'Where the body is, there also the vultures will be gathered.'" May the Lord bless the reading of His Word. Let's pray. Most gracious, loving Heavenly Father, Lord, we thank you for this time and opportunity that you have gathered us together for one purpose, that is to worship and glorify your holy name because of who you are and what you have done in our lives. We thank you, Lord, that you will open up our understanding, our minds, illumine our hearts, be able, Lord, to know the depths of your truths, to have a glimpse of who you are, Father, and what you have done and continue to do for us. We pray that you will continue to bless each and every one of us, Father, as we listen to your word in Jesus' mighty name. Amen. Let's all be seated. Good morning. Salamat sa privilege na pod nga visit and share ang pulong sa Ginoo diri kaninyo, diri nga dapit. It's been a while, siguro mga 3 months na. Og salamat sa Ginoo ang akong uncle si Pastor Paul na ay time naka-share pod sa word ni Lord. So dili na ako magdugay sa introduction. Although, kabalo ko nga na-miss ta mo, Char, o na-miss mo ko ninyo. Kahit tungod ang ako ang i-prepare nga sermon para karon ang about sa pulong sa Ginoo, medyo taas-taas. So, i-prepare na ko ni siya mga 2 hours. So, marag naman siguro paniod to dire. Medyo lain na ang naong sa uban mo nga akong i-try o i-squeeze kung makaya ni siya og 45 minutes. Pero sa tinuod lang, kani nga word ni Lord nagahisgot bahin sa second coming sa ato ang Ginoong Hesukristo would take siguro ang pinakapaspas na mga 4 sermons na, 4 Sundays ng sermon. Pero i-try na ko nga makuan kay medyo nalain man inyong mga nawong pag-ingon na kog 2 hours. So kung 45 minutes na ko, si Pastor Jong naging mo kuan ani motiwas sa inyo ha. So si Pastor Jong mas ganahan siguro siya 2 hours na lang. So ako atong
paghisgutan ang bahin sa second coming sa ato ang Ginoong Hesukristo. Nag-drive sa kuha nga mag-study with regards ni Enid all the more, although gagmay pa mi, mga bata pa mi, na itudlo na ni sa kanunay diha kanamo sa amo ang mga mga kanunuan regarding sa second coming sa atong Ginoong Hesukristo. And sa Christianity mo ni ang major nga doctrine nga kinahanglan nato nga tindugan o paghawakan. Kay tungod kung ang second coming sa ato ang Ginoong Hesukristo mag-cause og fear sa kadaghanan nga mga katawhan ug dapat lang gyud nga sila mahadlok. Kay tungod ang second coming sa ato nga Ginoong Hesukristo dili sama sa iya nga una nga pag-anhi. Nga kung ang pag-anhi sa ato nga Ginoong Hesukristo kaniadto is nahimo siya nga servant, alagad, namatay siya diya sa cross, o aron nga makabaton kita og grace, makabaton kita og mercy, ang second coming sa ato ang Ginoong Hesukristo, magarule siya with all fist and iron, magarule siya with justice. So ang second coming atong pagalantawan karon is a deadly one nga coming sa ato ang Ginoong Hesukristo nga mag-cause gayud og fear and trembling sa kadaghanan. Apan kanato nga mga Kristohanon nagaprofess nga nagasunod magtotoo sa ato ang Ginoong Hesukristo, maghatag kanato og comfort. Mo da ato nga pagalantawon karon kita nga mga katawhan magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo, maghatag kayo kanato og courage, strength, ma-establish ang ato ang faith, magtubo pagyud kita sa ato ang pagtuo ug magkinabuhi kita nga malinawon na agi tinuod nga joy tungod ni ini nga ato ang living hope. Kay tungod ang second coming sa atong Ginoong Hesukristo is living hope. Moto na ingon ako kaganina nga serious nga matter kini, especially sa akoa nga naslipay ko, nagpasalamat ko sa Ginoo. Kay tungod last time, isa sa ko ang mga anak, dili na ko i-mention ang iyang ngalan, duha lang man sila kabuok. Kay tungod na ay secrecy, confidentiality nga amo ang agrihan. So isa sa akong anak, nahadlok siya sa rapture. One time nga nagalingkod ko, iPad, nagatanaw ko sa akong cellphone. Nangutana siya kung karon sa ba mahitabo ang rapture. So siguro makita niya diya sa social media daghan naman kayo na naga-spread nga katong November last year is mubalik na ang Ginoong Hesukristo, ma-end na ang world, magunaw na ang mundo. Nangutana siya. So wala po kay ko na ako gi-take seriously, kaya abi na ko og kanang normal lang niya nga mangutana na tungod sa iya makita. Taod-taod natingala ko nga hilom naman unya taod-taod kuan naman kanang kurog-kurog naman ang iyang tingog, kato di ay grabe na ang iyang hilak. Ngutana ko siya, ngano naghilak man ka? Ana siya nga, nganong mag-rapture naman, nga bata pa man ko, daghan pa man kayo ko dapat nga buhaton. Muto nalibog ko kung saan man ako ni pagkuan sa iya, pag-deal sa iya sa ingana mura nga edad, unsaon ako pag-deal sa iya kana. Kay tungod sa iya, grabe nga kahadlok sa iya nga rapture. Pero sa kamatuuran mo to dala na ko siya sa pulong sa Ginoo sa mga sa mga truths sa iya nga word nga ang second coming sa atong Ginoong Hesukristo alang sa ato ang mga Kristohanon is hope, living hope gayod, encouragement gayod diha kanato, victory gayod alang kanato. Kaingon ko sa iya sa Romans chapter 8, walay makabulag kanato diya sa gugma sa Dios, neither height nor depth nor principalities, rulers, peril, destruction, famine, walay makapahimulag kanato diya sa gugma sa Dios. O kung kita anaa diya sa atong Ginoong Hesukristo,
ang gugma sa Dios ingon sa Romans chapter 6 nga na-shed abroad diha sa iyahang nga mga believers, sa iyahang nga katauhan. Sama sa time ni Lot, sa time ni Abraham. Nga nangutana si Abraham kay gi-reveal sa atong Ginoong Hesukristo sa nag-meet sila dito sa ni Abraham, nga giingon ni Lord diha kang Abraham nga iyaha nga i-destroy ang Sodom and Gomorrah. Kabalo si Abraham nga naa si Lot dito iyang pag-umangkon. Nga niingon si Abraham, Lord, kung naabay 50 ka righteous people diha sa Sodom, i-destroy ba nimo ang mao nga syudad? Ingon si Lord, far be it from me nga i-destroy nako kung naay mga righteous diha sa sulod sa syudad. So ingon si Kuan, kung 40 Lord, hangtod abot sa 10. Kay tungod siguro gina-estimate ni Abraham nga mga pulo siguro to sila dito sa Sodom nga akong mga relatives. I-destroy ba nimo? Ingon si Lord, baskig usa nga makita nako nga righteous, dili nako i-destroy ang city. Kaya ang second coming sa atong Ginoong Hesukristo sama sa akong iingon is judgment, destruction. In connection dito sa atong gihisgutan sa Romans chapter 1 nga ang wrath ni Lord, ang kapungot ni Lord na-reveal sa tanan katawhan every day present sa ato ang time, even sa time kaniadto hangtod sa atong time karon, present ang kapungot ni Lord tungod sa sala. Natun-an nato kung na-remember ninyo katong last na series about sa Romans, side kuan lang ni siya. Sideline lang kini, gikuan lang nato gamay kay naghisgot tabahin sa judgment. Ang second coming sa atong Ginoong Hesukristo is judgment. Ang ultimate nga wrath ni Lord maibubo diha sa iyaha nga pagbalik. Diha kay mention dito sa Revelation ug inyoha nga pagatun-an kana sa mga sunod nga mga higayon. So ang paghisgutan nato dili about sa chronological nga mga stages or sequence or detail sa second coming sa atong Ginoong Hesukristo. Ang apan ang passage nga atong pagalantawon nagahisgot bahin sa nature sa second coming sa ato nga Ginoong Hesukristo. Sama sa akong giingon, mag-cause kini kanato og comfort. Mag-cause kanato kini og peace of mind and living hope. Nga unta walay pareho kaninyo dire nga sama kay Leander nga nasulti na noon akong pangalan sa akong anak nga naay kahadlok diha sa rapture or pagbalik sa ato nga Ginoong Hesukristo. So unsa ang pagbalik sa ato nga Ginoong Hesus? Naay 7 truths kamatuoran sa kinaiya or nature sa second coming sa ato nga Ginoong Hesus. Sama sa akong giingon sa mga unbelievers or mga tao nga wala pa diya sa atong Ginoong Hesukristo, mag-cause kini nga message og fear, trembling diha kaninyo apan kanato kaninyo nga naa na diha sa atong Ginoong Hesukristo, maghatag kanato og comfort. So diri sa setting sa passage nga atong pagapamalandungan, ang audience at ang nagastorya mismo ang mubalik. Madungog na to, mapalamalandungan na to straight from the mouth sa ato nga Ginoong Hesukristo, ang ato nga Misaya, ang ato nga Hari, ang magbalik mao ang ato nga Ginoong Jesus. Ug ang iyahang mga audience this time is mga Pharisees ug iyahang mga disciples. Kinahanglan nato matun-an kini kay tungod kini karon nga mga panahon murag BI na, ginamak na or kadaghanan na nga makita nato diri sa Facebook, sa social media, sa internet is ginamak na ang return or second coming sa ato nga Ginoong Hesukristo. Kung tanawon ninyo, makita ninyo diya sa kanang mga beauty pageants or mga concerts, especially dito sa abroad, ginamak na ang second coming sa ato nga Ginoong Hesukristo. O true kini kay tungod mahimo isa kini sa mga signs nga duol na gyud mobalik ang ato nga Ginoong Hesukristo. Ingon sa 2 Peter chapter 3 verse 3, ingon ni Pedro, know this first of all, that in the last days, karon last days naman nga mga adlaw, nagsugod ang last days sa time sa Pentecost,
sa pagtukod diha sa church. Ingon si Peter, know this first of all, that in the last days, mockers will come with their mocking, following after their own lust, ilang nga ignorance, and saying, where is the promise of his coming? For ever since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation. Kaya tungod ang ingon nila, nangamatay naman ang mga nagsulti, ang mga propeta sa Old Testament, ngayon sila nga mubalik na ang Ginoong Hesukristo. Bisan ang nagaingon og rapture, katong mga believers dito sa Thessalonians, ingon sila nga mahitabo ang rapture, ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo sa ilang nga lifetime. Nangamatay na lang man sila, wala pa man gihapon. Mo na nag-cause dito sa Thessalonica, ang mga believers dito sa Thessalonica, nga wala na ang uban nila, wala na nagtrabaho. Dili na sila magbuhat. Kay tungod ingon sila, useless naman yung pagtrabaho kung tayo mo balik na itong Ginoong Hesukristo. Mao ingon si Paul nga katong mga wala nagatrabaho, wala na ning kamot, ayaw ninyo og pakauna. Kay mao ang worry sa mga Thessalonians nga nangamatay naman ang mga uban kauban. Unsaon naman sila? Kuan pa ba sila? Maapil pa ba sila sa rapture? Mo to nga ang encouragement ni Apostle Pablo dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 na guys good about sa rapture is ingon siya nga dili mag-precede ang katong mga nangamatay na nga mga believers ma-raise first, madala sila una bago kita nga mga buhi. So lantawan na lang ninyo, di na to na pag-i-detalye karon ang rapture. Pero ang picture sa rapture is pag-save ni Lord. Ang picture sa rapture sama sa pag-save ni Lord dito kay Lot sa Sodom and Gomorrah. Nag-represent kato ang pag-save ni Lord dito sa kay Lot sa iyang family. Nga bisan si Lot dili gusto gani nga mahitabo na ang iyang ang pag-save diya sa iya. Hangtod gigunitan gyud sa mga angels ang iyang kamot. Bitbiton gyud. Mo na ang picture sa rapture nga wala gi mabilin nga usa ka Kristohanon. Pag-adadon gyud bitbiton gyud baskin pagdili mo gusto nga mahitabo sa inyo nga time sa ato nga time. Dalahon gyud ta sa ato nga Ginoong Hesus ing ana ka Savior ang ato nga Ginoong Hesukristo. So dili ta karon sa ato nga passage sa verse 20 sugod ta background lang sa verse 20, 21. Ang pangutana sa mga Parisiyo, kanus aman mo abot ang imuhang nga gingharian? So ang mga Jewish nga mga tao, mga Hudyo, galantaw nga ang pag-abot kay murag mockery dili to siya murag general question siya pero naay sarcasm diri gihapon nga question. Kano sa magid mo abot? Ingon ka ikaw ang king. Kano sa aman mag-abot ang gingharian sa langit? Kay tungod kabalo sila ni ana. Kay tungod nakasulat na daan sa Old Testament. Gi-prophesy na daan na sa Old Testament. Mo na ingon sila kano sa aman mo abot ang gingharian sa langit. Ang gitubag sa atong Ginoong Hesukristo diha sa verse 20, now having been questioned by the Pharisees as to when the kingdom of God was coming, he answered them and said, the kingdom of God is not coming with signs to be observed, nor will they say, look here it is, or there it is, for behold, the kingdom of God is in our midst. Naana ang kingdom ni Lord. Unsa nga kingarian day ang ginapasabot? Ang pasabot day sa atong Ginoong Hesukristo, ang kingarian nga gina-mention nga naana sa ilahang nga taliwala, is ang spiritual nga kingdom or ang iya nga invisible nga kingdom dili pa makita. Pasabot nga spiritual pa sa heart. So naa na di ay ang gingarian kay gikan sa Old Testament gina-mention dito nga mauna ma-establish ang kingdom ni Lord bago mo abot ang bago siya maghari ni ana. Ug naa na ang gingarian ni Lord spiritually mao kita nga mga believers. Gitawag nga church or gitawag nga saints, mga santo, mga believers na balaan sa Dios mo na ang iya nga gingharian. So mo na ginaingon sa atong Ginoong Hesukristo nga naa na ang gingharian sa Dios. So demanded nga mubalik gyud ang ato nga Ginoong Hesukristo dili pwede nga dili mubalik ang ato nga Ginoong Hesukristo. Una, kay tungod mapamatud-an gayud ang pulong sa Dios Amahan sa Old Testament pa lang nga nag-ingon dito sa
First Samuel sa diha nga promise niya kay King David nga establish niya ang throne ni David forever nga wala nay end ang iyaha nga kingharian. Ug dili si Haring Solomon ang nagfulfill ni ana kundili ang atuang nga Ginoong Hesukristo. Mao nga demanded ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa pulong sa atuang nga Dios Amahan sa Old Testament ug matuman gayud kana. Demanded ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, yang second coming, kay tungod si Jesus Christ mismo, ginademand sa word sa atong Ginoong Hesus, nga mubalik gyud siya. Ingon sa John chapter 14, I will come again and receive you so that where I am, there you might be, there you will be also. Demanded ang iyang second coming tungod sa iya nga own nga words. Demanded usab ang iya nga pagbalik tungod sa testimony sa balaang espiritu, sa Holy Spirit nga nag-inspire sa mga writers sa whole scripture nga mahisulat nila bahin sa pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo. Demanded ang second coming nga kinahanglan mo balik ang atong Ginoong Hesukristo kay tungod mauna ang ato ang hope nga mga part sa iya nga iglesia, sa iya nga body, sa iya nga church. Kay tungod ang church ni Lord, ang iya nga bride, kinahanglan gyud mubalik gyud ang iya nga groom. Mahitabo gayud ang rapture kay tungod ang rapture mo tay picture sa kasal nga kanang ang husband nagahulat sa atubangan sa altar unya ang iya nga bride mupaso mo tay picture sa rapture. So demanded kana sa church ang pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo. Demanded usab nga kinahanglan mo balik ang katong Ginoong Hesukristo para ma-fulfill ang ingon ni Lord ang iyang nga gospel dito sa Genesis chapter 3:15 nga ingon siya sa bitin or kay Satanas, kay sa serpent nga from her seed will come out ang imuha nga seed i-bruise nimo ang iyang nga heel o ang iyang nga seed, ang seed sa woman, sa babae, iyang nga i-bruise ang imuha nga head. So nahitabo kato na fulfill ang pag-bruise sa serpent, sa seed sa serpent, diha sa cross, sa kamatayon sa ato ang Ginoong Hesukristo, nga na-bruise ang heel sa seed sa iyaha nga kaliwat, mao ang atong Ginoong Hesukristo, ug ma-fulfill pa sa iyang second coming, ang pag-bruise sa head sa serpent, nga mao si Satanas, nga pagadadon itambog gayod diha sa imperno. So demanded gayod nga mobalik ang ato ang Ginoong Hesukristo. 7 natures. Una nga nature nga makita nato sa second coming sa atong Ginoong Hesukristo is it will be desired. It will be desired. Ingon siya sa ato nga passage sa verse 22, and he said to the disciples, the days will come when you will long to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. It will be desired sa matag usa. Ingon siya sa mga disciple, you will long for my days, but you will not see it sa karon. Dili pa nato na, pero naay desire diya kaninyo. Part ka na siya nga duol na ang pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo kung ang matag usa nga mga magtotoo naanay longing, naanay desire nga mobalik na unta ta. So kita nga mobalik na unta siya. So kita nga mga magtotoo dili kung nagasulti ta, nagaprofess ta nga kita gyud magtotoo pero wala kanato ang desire or longingness nga mobalik siya, i-doubt nga tinuod gyud mo nga believer sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kay tungod ang tinuod nga believer sa atong Ginoong Hesukristo, naagi love sa iya nga pagbalik, naagi anticipation diha sa iya nga pagbalik. Mao na ang ato ang living hope. Mao na ang ato ang ginahulat. Naagid ang longingness diha sa ato, naagi desire diha kanato. Mao ngayon si Lord sa iya nga mga disipulo, dili tanan nga mga disipulo, kundi katulang mga tinuod nga mga disipulo nga naa sa sulod sa iya nga spiritual kingdom. Kanato nga mga believers nga part sa iya nga spiritual kingdom, naagyod ang anticipation and longingness and desire diha sa ato ang heart nga magbalik na ang ato ang Ginoong Hesukristo. Same sa desire ni Apostol John sa iyang nga pagsulat sa Revelation. Sa Revelation chapter 22 verse 20, mao ang longingness ni Apostle John. Ingon siya diha,
He who testifies to these things says, naga-testify to these things, naga-pertain or naga-speak about himself, about kay John. Yes, I am coming quickly, si Lord Jesus. Amen. Come, Lord Jesus. Mao'y desire ni Apostol John nga mubalik na ang ato ang Ginoong Hesukristo. And I hope nga kita nga mga believers share nga the same nga longing or desire. Maupod usab sa mga saints diya sa Revelations chapter 6 verse 10. Sa gingon diya sa Revelations chapter 6 verse 10. How long, O Lord? And they cried out with a loud voice saying, How long, O Lord, holy and true, will you refrain from judging and avenging our blood on those who dwell on the earth? Kanila kanato nga mga saints na ang persecution diri sa kalibutan diha kanato mao ang sign sa second coming is naay mga deception and naay mga lawlessness, wala nay mga violence, tanan naa na diha sa second coming sa last days. Og kita nga mga Christians, mga saints nga gina-persecute diri sa kalibutan diri sa earth kay gi-prophesy na daan, especially kanila nga mga sa early nga church, grabe gayud nga persecution ang ilang natagamtaman, nagalong gayod nga mubalik na kay tungod ang avenger, ang ato ang Ginoong Hesukristo, siya ang ato ang judge nga magahukom gayod. Wala gayo makalasa sa atong Ginoong Hesukristo sama sa iyang unang nga pag-anhi nga natao siya dito sa manger sa usa ka discreet nga lugar nga walay lain nga nakalantaw. Walay lain nakakita ang mga shepherds, ang mga angels, ang mga wise men, mao lang to sila ang nakakita. Ang second coming sa atong Ginoong Hesukristo, visible sa tanan nga mata. Ayaw mong tuo kung naagani mo ingon nga naa diri si Jesus Christ. Uy, naa dito si Jesus Christ. Ayaw mong adto. Mo na ginaingon sa atong Ginoong Hesukristo. Kay dili na ninyo kinanglan mo adto, kay tungod makita sa tanan nga mata ang pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo. Unsay giingon diya sa Revelations chapter 1 verse 7? Revelations chapter 1 verse 7. Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierce him, and all the tribes of the earth will mourn over him. So it is to be. Amen. So makita gayud ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. It will be desired and it will be visible. It will be visible. Kaya nga nung visible man, ibaraw na ko sa terms ako gihapon nga anak, nga ang pagbalik lagi sa atong Ginoong Hesukristo, darkness, mao na giingon sa Book of Joel sa Old Testament. Total darkness, kung iya nga term pang gamiton, pitch black daw, pitch black. Wala gi makita. Adlaw nga dako, pero ngit-ngit kayo ang panahon. Kaya nga anong ngit-ngit man ang panahon? Kahit ngit-ngit man ang palibot, kay tungod total darkness ang pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo. Total darkness nga dili magkinit-anay baskig dug-ol ra ta. So kung dili magkinit-anay, pitch black, and then something happens diya sa langit, ingon sa Revelations chapter 19 verse 11 to 13, ingon siya diha, and I saw heaven open, and behold a white horse, and he who sat on it is called faithful and true. Mao na naga-refer sa atong Ginoong Hesus. And in righteousness he judges and wages war. His eyes are a flame of fire, and on his head are many diadems, and he has a name written on him which no one knows except him. He is clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Pitch black ang palibot, na ay manaog nga nakasakay sa puti nga kabayo, ang iya nga mata nagadilaab, kita gayod kaayo ang pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo. So it will be desired and it will be visible ang pagbalik sa ato ang Ginoong Hesus. Ikatulo, it will be delayed. It will be delayed. Sa verse 25, ingon siya, but first, he must suffer many things and be rejected by this generation. So bago ka na mahitabo, mag-suffer sa ang maong
mubalik ang ato ang Misaya, ang ato ang Ginoong Hesukristo. Og nahitabo na kana diya sa cross nga ang ato ang Ginoong Hesukristo, ang Misaya, ang ato ang Redeemer, nag-suffer diha sa cross. Unsay purpose? Ang purpose aron nga ang iyaha nga elect, ang iyaha nga mga pinili, chosen from the beginning sa kalibutan, masulod sa diya sa iyaha nga gingharian. Maset sa ang iyaha nga spiritual kingdom. Ingon sa Romans chapter 10 verse 25, sige ingon diya sa tuwa nga Ginoong Hesus, sa to ni Apostol Pablo. 11, Romans chapter 11 verse 25. For I do not want you, brethren, to be uninformed of this mystery, so that you will not be wise in your own estimation, that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. So ang nasod Israel ragyod ang pinili sa Dios. Na ay grace ni Lord, kay tungod buot ni Lord, nga ang tanan kalibutan, maluwas. Ingon sa 1 Timothy. Ang desire ni Lord nga maluwas ang tibuok nga kalibutan. Mao nga gidelay ni Lord, pinaagi diya sa iya nga pag-suffer diya sa cross. Mao to gi-prophesy usab ni Prophet Daniel sa Daniel chapter 9. Katong giingon ni nga 72 weeks, and then 72 weeks nga ingani na ay Antichrist musulod, and then the Messiah will be cut off. Makat off sa ang Messiah, and that is sa iya nga pagbuild sa iya nga church, sa iya nga mga katawhan, i-build niya kita. So kita nga mga dili Israelites, dili kabahin diya sa nasod nga Israel, nagkaroon kita og opportunity nga maapil, mahimo nga iya nga katawhan. Part ka na sa judgment ni Lord sa nasod Israel tungod sa ilahang nga idolatry, grace kanato, redemption kanato nga mga Gentiles. Mo na ang gospel dito nga giingon ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1:16. For I am not ashamed of the gospel of God, for it is the power of God unto salvation to them who believe, to the Jew first, and also to the Greek. So, na-fulfill usab ang pag-ingon niya nga, the first shall be the last, and the last shall be the first. So, ang una nga gipila, nga dapat ang mituo. Pero, na ay partial hardening diha kanila, aron kita nga mga Gentiles, makompleto. So, dili mo balik ang ato ang Ginoong Hesukristo until the fullness of the Gentiles, kita, mga elect, mga chosen people sa ato nga Dios, sa iya nga church, makompleto siya before sa iya nga second coming. So naasa ang iya nga salvation. Mo nga kini nga time habang wala pa, ingon ko sa akong anak nga lisod na kaayo kung kuntahingon siya, kuntahig dili ka maapil sa rapture. Pwede ba ka ma-save? Pwede pa ka ma-save after pero lisod na kay sa imuha nga mo believe. Kay naa ka sa persecution. Lisod na kaayo kay kung kuntahay ma-save ka, kuntahay mo ingong ka diha nga di ko nagatuo kang Jesus Christ. Kay kung muingong ka ana nga time after diha sa tribulation nga wala ko nagatuo sa atong Ginoong Hesukristo, dili ka maputlan og ulo. Pero kung muingong ka magtutuo ko sa atong Ginoong Hesukristo, putol lang imong ulo. So mas lisod mo tuo nganong dili na lang ta mo tuo karon samtang wala pa nahitabo kana. So na opportunity diya kanato, delayed ang iyang nga second coming aron nga makompleto ang iyang nga church. So it will be desired, it will be visible, it will be delayed, and it will be unexpected. Sa verse 26, ingon siya diha, and just as it happened in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. 27, they were eating, they were drinking, they were marrying, they were being given in marriage until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Kini nga time, na ay time ka na ito nga mag-repent, sama sa time nila Noah. Sa time nila Noah, walay ulan. Lisod kay mo tuo sa kay Noah nga naghimo siya og arka for the purpose nga masave sila sa flood.
kung wala may ulan. Mist lang ang naa sa ilaha nga time. Lisod kay mutuo kanila. So, 120 years, yung sa Genesis chapter 6 verse 3, 120 years nagasermon habang ginabuild ni Noah ang ark na ang gospel. Tuo mo kay diri mo maluwas sa ark. On that ark nagarepresent sa ato ang Ginoong Hesus Kristo. Kung sa ilang gibuhat, party ang ilang gibuhat, celebration. Wala naghid diya sa warning hangtod ang flood ni abot sa diha nga nisulod sa arka si Noah. Then, destruction diha kanila. The same, sa pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo, nga ang paglantaw nato is okay lang, normal lang, na ang false disciples nagaingon, na mga false nga prophets nagasulti sa 1 Thessalonians chapter 5, peace and safety, peaceful lang ta, safe lang ta karon, and destruction comes. Mao na giingon nga kamatuoran sa day of the Lord. Ang day of the Lord, different sa Lord's Day, sama sa ato karon, Lord's Day ni siya, pero ang day of the Lord, judgment, wrath, kapungot ni Lord, destruction ang dala sa day of the Lord. So, ayaw mo paminaw, kay tungod posible nga ugma, unya, magbalik ang atong Ginoong Hesukristo, ang dala niya, dili grace, dili salvation, kundi destruction, judgment, and wrath. Ingon siya diya sa verse 28, it was the same as happened in the days of Lot. They were eating, they were drinking, they were buying, they were selling, they were planting, they were building. So nag-improve na. Kung sa time ni Noah, nagkuhan lang sila, given in marriage, they were eating, drinking. Karon nag-progress na sa time ni Lot. Naa na ang buying, naa na selling, which is very common sa to ang time. Na buy and sell na ani nga time. Kunya grabe na ang construction ana nga time. So ang paglantaw nila padayon gihapon sila sa ilahang nga paggawi, kalibutanon nga pagkinabuhi, padayon gihapon nga naga-reject sa kaluwasan, padayon gihapon nga naga-disobey diha sa commandment ni Lord sa iya nga pulong kay tungod abi nila dili pa mahitabo nga time, dili pa moabot ang time. Ingon siya diha, but on the day, verse 29, but on the day that Lot went out from Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Mausab ka na, mahitabo sa sunod nga pagbalik sa atuang Ginoong Hesukristo. Sama sa kong gingon, sama sa ginaingon sa scripture, no one knows the time and the seasons, the epochs. No one knows the time and the epochs sa pagbalik sa atuang Ginoong Hesukristo. Mao nga ang command ni Lord sa kanunay, be vigilant, be sober. Kay tungod anytime, like a thief in the night, moabot ang atuang Ginoong Hesukristo nga maghukom, mag-exercise sa iyahang judgment nga atuang righteous nga judge. So it will be desired, it will be feasible, it will be delayed, it will be unexpected, and it will be revealing. Verse 31, and on that day, the one who is on the housetop and whose goods are in the house must not go down to take them out. And likewise, the one who is in the field must not turn back. Remember Lot's wife. So it will be revealing. Ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, iyahang nga i-expose unsa gayod ang ato ang priority sa ato ang kasing-kasing. Unsa man gyud ang nakaset as primary nga priority diha sa atong mga huna-huna og kasing-kasing. In the part sa nila Lot and his family, ang sama sa akong giingon kaganina nga di sila gusto mo uban sa angel sa diha nga i-save na sila kay tungod grabe ang ilahang position, ang ilahang riches, grabe ang ilahang na-store nga riches diha nga city. So gipili nila to kay ingon si nagpinili ay man sila ni Abraham,
Ang Sodom and Gomorrah ang iyang gipili kay tungod sentro man to sa trade ata nga time. So mas gigusto to nila, pero kadto di ay mao to ang nagdala sa ilaha nga ma-influence gayud siya. Ma-influence siya sa kalibutanon nga mga butang sa iya nga lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kay una napili siya ingon siya Sodom kumadto sa gawas lang. Dayon nagtukod na siya og tent niya, duol-duol na. Hangtod nag-reside na gid siya, whole family niya, diha na sa syudad. Unya, kung tanawon ninyo sa Jude, napagid siya katungdanan diha sa syudad sa Sodom and Gomorrah cause he stand in the gate. Kung moingon ka kaniadto sa Old Testament, standing in the gate, pasabot nga naa kay position, high position diha sa government. So naa sila diha. So sa diha nga naa sila sa kuan, ang purpose gyud nga naa sila diha kay tungod nakita nila og greener pasture materially sa ilang kuan lang sa pangkalibutanon nga material nga mga butang nga ma-expose gyud ang ilang kasing-kasing. Ingon siya diha kamo nga naa sa housetop. Ang housetop kaniadto is mura na siya og balcony nga magpahayahay lang ka diha naay kaning kuan diha na mga garden lingkod-lingkod diha duyan-duyan diha. Kay tungod wala man kay problema. Kay ngano wala man kay problema, kompleto man ang imong resources, kompleto man imong supply. Baskin pag moingon ta nga masarado pa gani ng SM diha sa lanang og pila ka tuig, kompleto paghapon ko. So naa sila diha sa taas lang nagapahayahay sa rooftop, housetop. Ingon si Lord, kamo nga naa diha nagapahayahay diha sa taas, moabot na gani ini nga panahon, ayaw na mo og naog aron magkuha mo sa inyong mga kabtangan nga naa diya sa sulod sa inyong panimalay. Ayaw ninyo baliki. Kamu nga naa sa inyong mga field, sa inyong mga uma, nga nagahinam-hinam na mo nga makaharvest na gyud kog daghan ani kay sunod kuan naman ni, sunod bulan naman ni harbison. Daghan na kaay ni nga mga durian ni. Pila na kalibo ni akong maipon ani, ayaw ninyo baliki. Ayaw na mo return, ayaw na mo balik. Ingon siya diha. And likewise, the one who is in the field must not turn back. Remember Lot's wife. Si Mrs. Lot. I-remember ninyo si Mrs. Lot. Ambot lang kung tinuod na, kay kasagaran daw, mga kababainhan daw, mga asawa daw, ang grabe ka-attach sa ilahang position sa panimalay. Siguro, tinuod, kay tungod, muhinlo man, nagkatawa si Pastor Jong, okay, marag masikhan na gini siya taon-taon. Ang asawa daw, ang attached kayo diya sa mga material nga mga posisyon. Kaya sila may nag-atiman. Kaya kung tanawon gyud nga, maningkamot gyud ang asawa nga mamaayo nga status ang ilahang nga pamilya. Mao gyud na ang desire, mga makamutaas gyud ang status, dili gyud magkalisod-lisod. Kay ang bana, musukot ra man nagkaon-kaon, permente og kanang bulad. Okay ra man na. Pero ang asawa di gyud naganahan ni ana. Mo tong iring sa mua katong kuan ni Agi. Bulad na lang gani ang sudan sa lamisa, gitangag pagyod. Ay, grabe kalagot na sa pastor dito nga kuan kay mao na lang iyang sudan. Kung makasulti palagi daw ang iring, ingon ang iring nga, kung makabunal mura man puglitsyon. Bulad ra man gani. So, ingon si Lord, kaning ang second coming sa atong Ginoong Hesukristo is ma-reveal gayod unsa ang kasing-kasing sa tao. Nga ang priority gayod sa tao. Sa iya nga sa pagbalik gayod niya, daghan gyud ang mausikan, daghan gyud ang masayangan. Sama sa giprophesy ni Jeremiah nga makaingon siya nga, "Oh great Babylon, nga nganong naing ana naman imong kahimtang, ang imong nga position, ang imong nga kadato, tanan nimo nga kabtangan ruined, burned down. Wala na ay bili, wala na ay value." So kanato nga mga Kristohanon, ang reminder sa tua sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, ingon ni Apostle John, "Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. The world is passing away, and also its lust, but the one who does the will of God lives forever."
ang tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, nagalong, naga-desire sa iyaha nga pagbalik more than sa treasure diri sa kalibutan nga kung gingon sa atong Ginoong Hesus sa Matthew chapter 6:19 nga kani nga mga butanga kanon lang man ni sa taya, kawaton lang ni sa mga kawatan, ma-destroy lamang kani. But store up treasures in heaven where moth and rust cannot destroy and where thieves cannot come in and steal. So ang second coming sa ato nga Ginoong Hesukristo will reveal the hearts of people. Will expose ang tinuod nga ginasunod sa tao. So it will be desired, it will be visible, it will be unexpected, it is delayed, and it is revealing. Ang next, it will be divisive. Ingon sa verse 34, it will be divisive. Verse 34, I tell you on that night, there will be two in one bed. One will be taken, and the other will be left. There will be two women grinding at the same place. One will be taken, and the other will be left. Two men will be in the field. One will be taken, and the other will be left. Usahay makuha ni siya, ma-misunderstood sa kadaghanan nga ilahang ginatudlo nga rapture ni siya. Nga katong one is taken, mo na katong pag-rapture in a blink of an eye, mawala nagkalit. And the other one will be left. Kini sa context, out of context to siya, kay kung tanawon ninyo ang ginahisgutan diri, judgment ang ginahisgutan. Time ni Noah, nga ang katong mga wala nagtuo, wala ni sulod sa arka, they are taken. O katong pamilya, ang 8 katao nga nagsulod, pamilya ni Noah, they are left. Nabilin sila. The same sa time ni Lot, nga sa diha nga gi-judge ang Sodom and Gomorrah, sila Lot, ang iyang family, duha niya ka daughter, is taken. Ang uban nabilin. So katong ang mga taken, katong taken dito nagahisgot bahin sa mga matay diha sa time sa iyang nga pagbalik, sa iyang nga pagbubo, sa iyang nga judgment. So mo kana ang mahitabo mo na sa Matthew chapter 13, 24-30, taas-taas, ikamo nila magbasa, maupod na sa Matthew 25:31 to 46. I-separate yun ni Lord ang iyaha. Sa time sa iya nga pagbalik, i-separate ni Lord kung unsa ang iyaha o unsa ang dili iyaha. Sama sa parable sa wheat and tares dito sa Matthew chapter 13, nga gina-separate niya ang wheat dito sa mga tares. Kabalo mo ba ato nga story? Ato nga parable? Sige, ihatag lang ako gamay ang background. Naay usa ka parable ni Jesus Christ nga naaday usa nga nagtanom. Usa ka tao nga nagtanom. Sa iya nga pagtanom, pagkagabi walay nakakita, ang iyang kaaway nagsabwag og kaning mga sagbot, mga mukaon sa niini nga mga tanom. Kung sa time ba nato karon mga humay. So nagtanom og humay, unya na nagsabwag sa iya og kanang mga kuan siguro. Mga unsay tawagan niya ng mga sagbot niya sa humayan. Mo gisagbot. So ingon ang iyang mga servant sa context is mga angels na siya. Ingon ang iyang mga angels, putlon na ba namo ning mga tares nga nagtubo uban aning mga humay? Ingon si Lord, ayaw. Kay kung sa inyo nga pagkat, posible nga makat usab ninyo ang mga humay or makat ninyo ang mga believers. Ayaw ninyo na buhata. Ulaton na to nga ang judgment. Kay diya sa judgment, pag harvest, kanang harvest dito nga napasabot is ang judgment. Ang harvest nga ginaingon sa Bible is ang second coming sa itong Ginoong Jesucristo, iyahan ang i-judge ang kalibutan. I-separate niya. Kay tiha, ma-separate ang tinuod nga iya o dili iyaha. Ang dili iyaha, itambong dito sa lake of fire. Mauusab na sa Matthew chapter 25:31 to 46. Nga i-separate niya ang iyang mga karnero sa mga kanding.
Lantawon ninyo ang karne sa kanding o karniro, maumaora. Pero i-separate na ni Lord. Sa ang bagbalik sa ato nga Ginoong Hesukristo, it will be divisible. It is not only desired, it is not only visible, it is not only delayed, it's not only unexpected, it's not only revealing, but it's also divisive. And ang last nga to ang ikapito nga nature, kamatuoran sa nature sa second coming sa atong Ginoong Hesukristo. Sama sa akong giingon, dili ni siya sequential sama sa ginaingon dito sa Matthew 24, dili ni siya chronological nga event sa second coming, kundi nature ni sa pagbalik sa ato nga Ginoong Hesukristo. Ing-ani ang kinaiya sa iya nga second coming. Ang ikapito nga kamatuoran sa nature sa iya nga pagbalik, it will be deadly. It will be deadly. Ingon sa verse 37 sa ito nga passage. And answering, they said to him, Where, Lord? Mga disciples ni siya. Nangutana, Asa, Lord? Asa kini mahitabo? Ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo, and he said to them, Where the body is, there also the vultures will be gathered. So deadly ang second coming sa ato nga Ginoong Hesukristo. Kung asa ang patay nga lawas, kay tungod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, napuno gayod og patay nga lawas ang tibuok kalibutan. Nga sa iya nga second coming, sa iya nga pagbubo, sa iya nga kapungot, pinaagi sa 7 seals sa Revelation, 7 trumpets sa Revelation, 7 bowls sa Revelation, it will be very, very deadly. To the point nga ang makita ninyo, kung makita ninyo ang mga vultures, kay tungod ang mga vultures, or sa original nga translation, gigamit, eagles, mga agila. Ang mga agila, mga vultures, mukaon sa mga patay nga lawas is everywhere. So ang second coming sa atong Ginoong Hesukristo is deadly. Kung asa ninyo makita kanang mga patay nga lawas, mao ang ako ang pagbalik. So karon ang ato ang time nga magapamalandong. Gospel, good news, maayo nga balita sa ato ang Ginoong Hesukristo. Mo nga ingon sa Romans chapter 2 nga chapter 2 verse 5, basahan na to. Kadali. Alang sa ato ang last nga verse. Romans chapter 2 verse 4 so good. Or do you think lightly of the riches of his kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation and the righteous judgment of God. Sa karon nga nagapaabot ta sa ato ang sunod nga pagbalik kanato nga mga believers, mga Kristohanon, comfort sama sa giingon ni Apostol Pablo dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 18. Apan kanila nga wala pa diya sa atong Ginoong Hesukristo, ayaw mo pagtuo kung kamo wala pa diya sa ato ang Ginoong Hesus nga kini nga time habang nagapaabot pa sa iya nga pagbalik sa gisulti, giprophesy, ginasulti diri sa scripture. Do not think nga kini nga kindness nga ginapakita ni Lord, kini nga tolerance nga ginapakita ni Lord, kini nga patience nga ginapakita ni Lord, baliwala lamang. Kundi ang purpose ni ini mag-lead sa matag usa nga wala pa diya kaniya nga mga elect nga mag-repent. Kanato nga mga believers, dili nato ikaulaw ang pagsangyaw, pag-share sa maayo nga balita kay naa diha ang gahom ni Lord unto salvation. O kung kita ana ang longingness diya kanato, ana ang desire diya sa ato ang heart nga mubalik na ang ato ang Ginoong Hesukristo, it will be our prayer and it will be our desire nga masik, nga ma-preach ang gospel diha sa tanan nga katawhan sa tibuok nga kalibutan
to the innermost part of this world aron nga ma-save ang mga elect. I-share ang gospel ni Lord. I-preach ang maayo nga balita kay tungod mao na ang atong desire nga kung makompleto na ang fullness sa magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo ang iya nga church, mubalik na ang atong Ginoong Hesukristo. Victory diha kanato. Kalipay diha kanato nga ma-exalt na ang ato ang Ginoong Hesukristo. Wala pa na-exalt ang atong Ginoong Hesus. Kay tungod hangtod karon ginamak paghihapon siya. Kay tungod asa naman inyo nga manluluwas. Pero kanato nga Christian, Lord, balik na. Aron nga mailhan gayud nila nga ang amo nga ginatuuhan, ang amo nga faith, dili gayud void, dili gayud empty, dili gayud useless. Kay tungod ang amo nga gituuhan among Ginoong Hesukristo, wala na makita ngadto sa lubnganan. Buhi na ang ato ang Ginoong Hesukristo. Ang ato ang buhi nga paglaom ang iya nga second coming. Magampo ta. Most gracious, loving Heavenly Father, Lord, salamat Ginoo sa reminder sa matag usa kanamo nga mga magtotoo. Hope nga padayon nimo gina-build diha kanamo. Aron nga ang amo nga faith libre nga gasa nga among nadawat diha kanamo Ginoo. Nga makahimo kami sa pagtuo diha kanimo nga naluwas kami pinaagi niini nga faith. Ma-establish gayud solidly grounded diha lamang sa among Ginoong Hesukristo. The only way, the only truth, and the only life. Kining tanan among pasalamatan Ginoo. Ang mga katawhan, ang uban kanamo nga nakapaminaw niini nga wala pa diha sa among Ginoong Hesukristo. I pray Ginoo na kini nga mga pulong mag-struck diha sa ilahang heart. Mudulot kayod Lord bisan sa pinakailaluman nga part sa ilang kasing-kasing ug ilang huna-huna nga mag-cause kanila mag-repent diha kanimo ug magdawat sa among Ginoong Hesukristo sa panalangin nga amo usab nga nabatunan Ginoo pinaagi diha kaniya. Dili sa among kaugalingon, dili sa amo nga kusog, dili sa amo nga mga maayo nga buhat, kundi ang righteousness sa among Ginoong Hesukristo imputed kanamo nga nagtuo diha kanamo kanimo. Salamat ning tanan sa ngalan sa among Ginoong Hesus. Amen.